Good afternoon sa lahat. Meron lang akong sasabihin sa inyo. So, today is June 5, Friday, 2026. So, mayroon naman na lumabas na naman yung mga 18 Marines. Lahat ng mga kanilang mga sinasabi parang hindi makapaniwalaan. Puro scripted. At saka gusto nila na guluhin ang mga bansang Pilipinas para matakpan ang isyu ng impeachment ni Sara Duterte. Kaya inunahan na naman nila, tinira nila si PBBM at saka si Romualdez. Ngayon, idinawit na naman nila yung mga senador, mga kongresista, kung sino-sino na lang pinangalanan ni Marcolita at saka ni Alan Peter Cayetano. Matagal ko na sinabi sa inyo nito na magbabaliktaran yan ang mga senador na iba. So, kung ano-ano na lang ang kanilang mga isyu. Tsaka naumpisa ito kay Orly Gutisa, palpak naman. Tapos itong Sampong Mare, yung una pa. Ngayon pangatlo na naman, ito Marines na naman ulit. So kanilang mga sinasabi, kung nakikita nyo, mababasa nyo ang mga galaw nila. Lahat ay scripted, hindi totoo. So ito naman ang mga kumakampi sa mga DDS, siyempre papanigan nila yan, siyempre idol nila yan eh. Kaya nga bagay ang pangalan, DDS, ang ibig sabihin, sabi nila Davao Death Squad. Pero sa aking meaning ng DDS, Duterte Saratanik. So, ma-impeach Sara, taga nyo sa bato. Lahat ng mga kumakalaban sa kay PBBM ay babalik yan sa inyo lahat. Kaya kanina nakita ko naman na lumabas na naman sila na may bitbit na taol. Baka babalik sa inyo yan. Kaya huwag kayo masyadong hatat na hatat. Guguluhin nyo ang pamahalaan, PBM. Kahit wala namang ginagawa sa inyo. Lahat kaya nga ang pangalan, Duterte. Duterte. So gumagawa na mga kung ano-ano na lang na para guguluhin nila. Nang-hire sila ng mga nagrarally para mag-asik ng lagim dyan sa Manila. Pero mga tao noon ay may power pang mga tao kasi media lang eh, walang social media. Walang Facebook, walang TikTok, walang YouTube, walang podcast, walang Instagrams. So ngayon, gulat ano na yung open na mind ng tao. So kahit ano ipaglaban yung idol nyo, ma-impeach talaga yan. Yan ang aking hula noon pa, sinabi ko yan, 2025 pa. So pasensya lang kung member kayo na mga DDS. Nakikita naman natin kung sino talaga nagtatrabaho. Ano ginagawa ni Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, puro puro drama. So kaya gumagawa na naman sila ng isyo, pero bakit hindi nila pipirmahan para sila naman maimbestigahan. So lahat yan babaliktad kasi babaliktad na rin babaliktad ang mga bilyar kasi tinira na rin sila eh.
So, hindi natin alam kung saan sila papanig, sa minority ba o sa majority. Lahat yan, babaliktad. So, meron ako napipintong nakikita. Baka may mangyaring lindol sa Luzon. Hindi natin alam kung saan. Basta may kaguluhan, walang pagkaisa, walang katahimikan ang ating bansa. Mayroong mga trade na darating. So, hopefully, hindi kayo madadamay dyan sa mga trade na yan. Lindol. Gumagapang ngayon ang lindol. Kahit saan mang dako sa buong mundo. Tsaka ito rin ang nangyari sa Ukraine, bumaliktad din. So ngayon sila naman inaatake ng Ukraine ang umaatake sa Russia. Although nag-atake rin ang Russia, pero mas matindi ngayon ang gira, pati din sa Middle East. Sabi ko sa inyo, wala nang katahimikan ang Middle East. Magsiklab naman ulit. Ngayon, binomba naman ng Iran ang Kuwait. So maraming mga OFW na yung mga iba na hindi pa umuwi, baka madamay dyan. Sa akin, wala naman ako sa akin anong katotohanan lang. Pero ang nakikita naman natin, yung totoong nagtatrabaho, si PBBM. Maraming mga galit kay PBBM dahil siyempre marami naman palpak ng mga Duterte Black, Marcolita, Ruben, may kaso. Si Marcolita, plunder, imbestigahan niya ng Comelec. Maraming may mga kaso dyan. Si Bongo, malapit na rin yan, ICC. Si Bato, nagtago. So, sabi ko sa inyo, lahat na kumakalaban, babalik sa inyo lahat. Kapag ang ating PBBM ay walang ginagawa na masama sa inyo. Ayaw nyo na katahimikan, ayaw nyo na, gusto nyo na si PBBM nga ang nagsiwalat sa flood control. Bakit siya ang dinadawit? Nag-upisa ang flood control sa panahon pa, wala pa panahon ni Digong. Sa panahon ni Digong na discovery niya na maraming ghost project, pero walang nag-imbestiga. Siyempre, kapag imbestigahan mo yan, ikaw ay kakalabanin ng mga kinakalaban mo. Gaya nangyari ngayon sa kay PBBM. Pilit na dinadawit nila si PBBM kung sino-sino na lang ang palabas naman sila ng mga drama nila sa Senado. So, wala na maniwala sa inyo dyan. Na maniwala sa inyo yung mga supporters nyo lang ng mga DDS. Yan lang maniwala sa inyo. Pero sa kabilang side, mas majority ang mga tao pabor kay PBBM. Kahit saan nyo titingnan, kahit saan nyo ang gulo titingnan. So, ma-impeach si Sara. Ma-impeach si Sara at taga niya sa Bato. Yan talaga ang aking nakikita sa aking prediction sa kanya. Marami pa dyan, marami yan ang mga kakasuhan, maraming makulong. Dahil naimbestigahan na ng ombudsman at saka sa Sandigang Bayan. So abangan na lang natin. At saka mag-ingat lang kayo. Hanggat na walang katahimikan ng Pilipinas ay gumagapang na naman ang mga lindol, bagyo, baha, sunog. Marami pa dyan. So hindi ko naman na hinihingi yan sa inyo. Nangyari na yung aking panaginip na sabi ko mayroong isang lugar na dadapa ang building. So nangyari sa Pampanga. So mayroon pang kasunod yan. May mga baha pa. Puro putik. May kasunod yan pero hindi ko alam kung saan sa Pilipinas o either sa ibang bansa.
Sa ibang bansa naman, maraming mga active volcano ngayon nasa ilalim ng dagat ay unti-unti na gumigising. At saka hindi lamang sa ibang bansa. So sa Middle East, patuloy ang gira. Walang katahimikan. Sa Ukraine at saka Russia, walang katahimikan na yan. Itong mayroong namumuong na gira na mangyayari talaga sa Indo-Pacific. Ito ay China at saka Taiwan. So masasabit ang Japan. Maraming bansa ang papanig sa Taiwan. So kahit ayaw natin sa gira na mangyayari talaga. Kasi nakita ko na noon, pumunta ako noon sa Taiwan. Nandito ako sa New Zealand, natutulog. Nakapunta ako sa Taiwan. So mangyayari ang gira. Wala pa akong sinabi na hindi nagkatotoo. Lahat nagkatotoo. Marami na akong nahulaan, marami na akong nakikita. Marami na akong mga prediction na aking sinasabi. Kung babalikan yung aking mga post 2025, marami akong mga video na nangyayari. Mula pa 2000, mga 2000, marami na ako na 2014, 2013, marami na ako mga pangyayari na nakikita ko na nangyari. Yung Japan earthquake 2011, Christchurch earthquake 2011, Kaikoura earthquake 2016, saka yung eroplano na bumagsak sa Itay Malaysian Airlines, bumagsak sa dagat. Andun din ako, nakasakay ako sa eroplano. At marami akong sinabi na lahat ay nagkatotoo. Hindi man ako na ayaw ko na magpabilib ako sa inyo para maniwala kayo sa akin. Pero alam natin kung sino ang gumagawa ng tama, alam natin kung sino ang gumagawa ng mali. So natakot yan si Sara na ma-impeach, kaya gusto niya burahin o gagawa na naman sila para harangin ang isyu ng impeachment ni Sara. Matutuloy yan. Mabulaga lahat. Taga niya sa Bato. Si Bato, once na lumantad siya, mahuli. Marami kasing binangga si PBM Atong Ang, Kibuloy. Si Kibuloy dati, hindi makasuhan. Ang mga kawawa, yung mga babae na sinamantalahan ni Kibuloy. Nahuli si Alice Go. Nagiba ang Pugo. Kasi ang Pugo, puro sindikato, droga, mga basta maraming illegal. Front lang ang business, pero sa totoo, lahat andyan. So marami pa yan mga mangyayari. Wala pa kalagitnaan na tayo. June na tayo Kalagitnaan na tayo. Sinabi ko na sa inyo noon na 2025 pa. 2027 upward. Puro digmaan na yan. 25, 26, 27. Puro digmaan na. 28. So baka wala nang eleksyon na mangyayari. So kahit anong gagawin nyo, mga pasabog nyo, mga drama, kung ano-ano pa mga dinadawit nyo, kung sino ay dinadawit ng mga 18 Marines yan, yung pakana ni Marcolita, pakana ni Alan Peter Cayetano. Ito pa ang kapatid na traidor, kapatid ng ating PBM na si Amy Marcos. Kapatid mo, pinagkanulo mo. Dapat kapatid, dapat irespeto mo o kaya protect, kumbaga suportaran mo. Doon ka pa nagsuportar sa mga Duterte. Kaya pangalan Duterte. Gumawa ng mga puro So I'm sorry sa inyo kung sino man ang sinusuportaran nyo, pero sinasabi ko lang totoo.
Ako, nasa panig lang ako ng kabutihan. Kaya na marami ako nakita na mga di maganda na nangyayari. Walang pagkakaisa ang ating bansang Pilipinas. Walang pagkakaisa ang ating kapwa Pilipino. Dahil sa mga politiko, Duterte. Kaya maraming giniba, maraming nasira sa mga Duterte. Kaya galit na galit sila. Kasi hindi sila malaya na mangurakot naman ulit eh. Kaya galit na galit sila kay PBM. Pilit nila na pabagsakin si PBM, sila ang papalit. Pero hindi kayo mananaig dahil ang PBBM, siya ang itinalaga ng ating Panginoon para mamuno sa ating bansang Pilipinas. Pero maraming ayaw dahil itong mga DDS, lalo na yung si Sara, ay suportado ng China yan. Gusto nila sirain ang imahe ng ating President PBM. Pag naupo ni Sara, babalik ang lahat ng mga illegal. Babalik ang lahat ng Pogo. Babalik ang maging province of China ng Pilipinas. Maging komunista ng ating bansa. Kawawa tayo. Kaya gusto nila mapatalsik ang Amerika para papasukin nila ang ating lahat ng mga oil and gas reserve sa bansang Pilipinas. Sila mag-drilling. Kaya hadlang sa kanila si PBM sa mga China. Lalo na kumampi si PBM sa Amerika. So si PBM nirespeto ng iba't ibang bansa. Pero mga kapwa Pilipino, kung anong mga sinasabi, bangag, adik, kung ano-ano na lang mga paninira. Lahat na naninira sa kay President PBM. Kung kahit hindi nyo man tatanggapin, pero siya ang itinalaga ng ating Panginoon. So I'm sorry sa inyo lahat. Kahit mamatay kayo sa sigaw ng sigaw dyan, BBM resign o ano-ano pa mga gagawin nyo. Hindi nyo mapabagsak si BBM. Baka ma-extend pa yan. Guluhin nyo ng guluhin dyan, magmarsalo yan. Pag nagmarsalo, extend. O di, another 20 years. Sige, guluhin nyo lang ng guluhin. Para malalaman kung ano inyong hinahanap. Ako, pabor ako sa ginawa ni PBM. Maraming natulungan. Marami siyang natulungan talaga. Marami siyang nagawa. Siyempre, siya ang nag-open ng flood control. Ghost Project. Kaya maraming galit. Dahil maraming involved, maraming nakulong. So, I'm sorry. Pero ang Diyos ay nasa panig ni PBM, ang Panginoon. Kahit sino pang sumira, sino pang magiba kay PBM, sa inyo babalik lahat. Sinasabi ko lang totoo. So hanggat walang katahimikan, walang pagkaisa, walang pagkaunawaan, walang pagmamahalan ang kapwa Pilipino, mayroong mga tragedya na darating. Tingnan yung Davao, binaha. So mayroon pa yan, marami pang mga tragedya na darating. Lindol, bagyo, baha, sunog. Sobrang init. Mayroon pang mga, basta marami pang mangyayari. Hindi ko lang sasabihin sa inyo lahat kasi pag sinabi ko sa inyo lahat, baka sabihin nyo kung depende sa inyo kung maniwala kayo sa akin o hindi. Ako, 5 times na ako nakakita sa ating Panginoong Hesus. Una, April 14, 2024. Pangalawa, hindi. Pangalawa, May 2025, bago makagira ang Israel at saka Iran. Pangatlo, September 21, 2025. Pang-apat, nagpakita na naman siya sa akin
Ito ay January 1, 2026. So, panglima, bago bumagsak yung building sa Angeles, Pampanga. Diyan ako nakapunta ako sa Angeles, Pampanga. Nandyan ang ating Panginoong Hesus nagpakita sa loob ng simbahan. So paglabas namin sa loob ng simbahan, mayroon ako nakita na mangyayari sa isang lugar na dadapa ang isang mataas na building. So nangyari nga. At ito ay sa Angeles, Pampanga nangyari. So kawawa ang mga nasalanta ng pagbagluho ng building. Sabi ko sa inyo, mag-ingat sa mga landslide, lindol. Kahit walang lindol, mayroong mangyayaring guguho. Nangyari na ang sinabi ko. Matagal ko nang sinabi, 2025 pa yun. Naulit lang ito nung basta bago na bagsak ang building na yan. Nakita ko talaga. Sabi ko mayroong dadapa na building. Nasabi ko. Pero hindi ko lang may bigay sa inyo ang exact details, may bigay ang tamang location. Kasi hindi ko alam kasi nandito ako sa New Zealand. Basta nakita ko lang sa aking panaginip. So marami pa sa ngayon, wala akong ibang mga pangitain pa. So sarado ngayon ang aking third eye. Pero bukas ang aking sa actual. So mayroon ako sana sasabihin, mayroon palang dasal. Kahit gumuho pang building, parang flexible ka, hindi ka mamatay. Kahit gaano kabigat ang isang bagay, parang rubber ka. Nakalimutan ko kung anong klaseng dasal yun. So, maraming salamat. Kung huwag kayong magalit sa akin, sinasabi ko lang totoo. Pero ako talaga, basta Marcos talaga. Mayaman na sana ang ating bansang Pilipinas. Kung hindi lang napatalsik ang ating dating president, Ferdinand Enrelin Marcos. Ngayon, Marcos time na naman, maraming sumisira na naman. Lalo na sumira sa dating ama ni PBM, si Cory Aquino. Ngayon, ang gustong pilit na sumira na naman sa kay PBBM ay si Sara Duterte. Kaya Sara Duterte, ma-impeach ka. Taga mo sa bato 100%. Makulong. Kung hindi makulong, patalsik. Tanggal sa pwesto. Yan talaga ang aking nakikita noong 2025 pa yan. Sinabi ko na yan. Ma-impeach si Sara. Pero hindi natuloy. Pero itong time na yan, matutuloy to, year 2026. Kasi ang year 2026 ay lahat down. Lahat na kumakalaban, down. Yan ang aking nakikita sa aking prediction. So, I'm sorry lang kung sino man ang idol nyo. Matanggal si Sara Duterte sa kanyang at hindi na makapagtakbo ng pagkapangulo. May impeach yan, may impeach. Totoo. Naniwala kayo. So dito na lang at maraming salamat. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin, pero ako neutral lang ako. Nasa tama ako. Ayoko sa mga gumagawa ng kamalian dahil sa panig ng batas ng Panginoon ng aking sinusundan. So God bless, good night, and maraming salamat sa panonood. Bye.